Kahit hindi man nga ho nakakuha ng malaking pangalan ng Lakers ngayon, kahit papano mga boss ay kanilang napapirma naman itong si Christian Coloco sa kanilang kupunan sa kontratang two-way deal. Ayon kay Coloco, maganda raw ang timing ng Panginoon. Well, siya ay magkakaroon ng malaking papel na gagampanan sa Lakers considering na wala nga ho si Christian Wood sa unang 2 buwan. Kahit na hindi man siya mag-contribute sa opensa, yung kanyang nagagawa naman sa depensa ay malaking bagay na. Subalit maraming mga fans ng Lakers ang hindi nasiyahan sa ginawa ni Pelinka dahil noong nakarang season ay pinapangako niya na siya ay gagawa ng mga blockbuster na trade. Subalit ngayon, itong si Coloco lang pala yung kanilang kinuha. Kahit papano, gumalaw-galaw itong Lakers. Mahirap naman talaga yung kanilang sinasabi. Hindi naman po pwede na kukuha ka na lang bigla ng isang star player kahit na hindi naman ito papahintulutan ng isang kupunan. Definitely mga boss, mayroong proseso. Well, dahil dito sa ginawa ng Lakers ay maglalaro pa rin bilang center si Anthony Davis at yung babackup sa kanya ay si Jackson Hayes muna at ang pangatlo ay itong si Christian Coloco. Sa ibang balita mga boss, number 1 pa rin sa ngayon ng Brooklyn Nets sa mga posibleng bagsakan ni Jimmy Butler kung sakaling siya ay aalis sa Miami at sa free agency. At heto ang pangalawa, ang Golden State Warriors na mayroong plus 300 na odds para mapabagsak sa kanila si Jimmy Butler. Pangatlo, ang Rockets, sumunod ng Spurs, Pelicans, Clippers, Lakers, Grizzlies, Cavaliers, and Orlando Magic. Magkakaroon ng factor ang tsansang magkampiyon para kay Jimmy Butler at syempre yung kanyang makakasama kung siya ay pupunta ba sa isang kupunan na siya yung bubuhat patungong playoff, mangangalabaw siya, walang pahingahan, o sasama siya sa isang kupunan na maraming mga firepower, maraming mga armas na tutulong sa kanya. Kabilang yan sa mga factor na dapat na isalang-alang nitong si Jimmy Butler kung siya'y darating na sa kanyang desisyong pipili ng kanyang bagong kupunan. Well, dalawa lang mga boss ang pwede mangyari dito. Hindi na siya magpapaabot sa free agency at magpapatrade na siya ngayon o magpapaabot siya na matapos yung kanyang kontrata at maging free agent. Sa ating huling balita mga boss, wala nang pakialam sa Julius Randle kung ano ang ibibigay sa kanyang misyon ngayon sa Knicks. Ayon pa sa kanya, handa siyang gawin kung anong trabaho ang ipapagawa. Somehow maliit ngayon ang lineup ng Knicks mga idol. Mayroon silang Bronson, DiVincenzo, Josh Hart, and Mikal Bridges. Ayon pa nga sa kanilang NBA insider ay posible nga siyang ilagay bilang center ng Knicks. Oo, magiging small ball lineup itong Knicks, subalit mahirap naman daw silang pigilan sa mga opensang magagawa nila sa kalaban. Para sa inyo mga boss, ano sa tingin ninyo ang magiging record nitong Knicks sa regular season? At sila ba'y makakalayo-layo sa playoff, first round, second round? E-comment lang yan sa comment section. Maraming salamat po.